Isang mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Dahil Martes po ngayon, araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua. At dahil ngayon po ika-29 sa buwan ng Agosto, pinagdiriwang po ang pagunita sa pagiging martir ni San Juan Bautista, the memorial of the beheading of John the Baptist. Kaya binabati ko po ang mga taga-Liliw, Laguna, sapagkat ngayon po ay araw ng kapistahan sa karangalan ng patron na sa St. John the Baptist. Happy Fiesta po, Father Ray Hayag, at sa lahat po ng inyong mga parishioners. Sana po ay maging makulay, masaya ang pagdiriwang ng pistahang ito sa karangalan po ni St. John the Baptist. Binabati ko rin po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua at ang lahat po ng mga tumutulong sa amin, yung nagpapaabot po ng pinansyal na tulong, mga nagdadasal upang maitaguyod namin ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kami po ay nagdarasal para sa inyo at laging nagpapasalamat. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdinilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa pagunita sa pagiging martir ni St. John the Baptist. Minamahal ko ang kapatid, ngayon pong araw na ito sa pagunita sa pagiging martir ni San Juan Bautista, pagdinilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula po ito sa ika-6 na kabanata, mga talata 17 hanggang 29. Sa pagunita sa pagpapakasakit ni San Juan, isang tagapagbinyag at martir ng ating pananampalataya, ang title po na ibinigay ko sa pagninilay ay nagsasabing The Courage and Humility of John the Baptist versus the Pride and the Weak Character of Herod. Si Herodes po, sa pagbasa ng mabuting balita, ay nilalarawan bilang isang palalo, mayabang, at isang superstitious and morally weak na uri ng pinuno. Si Herodes po ay nakakadinig ng mga kakaibang bagay tungkol sa ating Panginoong Hesus. At akala po niya, muling nabuhay si Juan Bautista na pinapugutan niya ng ulo habang ito ay nasa bilangguan. And he was thinking that Jesus was actually the reincarnation of John the Baptist. Masyado siyang superstitious, feeling guilty kumbaga, dahil alam niya ang mali niyang ginawa sa propetang si Juan Bautista. Si Herodes po at ang kanyang asawa na si Herodias ay parehong, sabihin na natin, morally speaking, ay mahina. And they were both extraordinarily incestuous in character. Bakit po? Sa kanila po wala nang kamakamag-anak. Kahit kapatid, kahit pamangking buo, wala nang pakialaman, pwede nang gawing asawa. Kahit kamag-anak. Kumbaga, wala na silang pamantayang moral na sinusunod. Ang mahalaga, magustuhan lang, pwede nang gawing asawa. Si Herodias po, na kinakasama ni Herodes, ay apo ni King Herod the Great. And therefore, siya po ay pamangkin ni Herod Antipas. She married another uncle Philip who lived in Rome. Actually, nung si Herodes po ay pumunta sa Roma, doon po niya nakita si Herodias. Nagkagusto po ito at nung bumalik na sa Galilea, ay isinama na po itong si Herodias at ginawang kanyang asawa. Philip actually was a half-brother from a different mother of Herod Antipas. Kaya malinaw, si Herodias, dating asawa ni Felipe, pero inasawa ng kapatid sa ina na si Herodes Antipas.
Kaya nakita nyo, masyadong incestuous ang character at personality po ng mga tauhan na binabanggit sa Ebanghelyo. Sa aklat ng Levitico, ito po ay mahigpit na ipinagbabawal. Kaya sa batas ng reliyon, bawal po ang kanilang relasyon. You shall not have your brother's wife to be your wife, for that would be a disgrace to your brother. At sa kabilang banda, walang duda, si San Juan Bautista po ay isang propetang puno ng tapang, handang manindigan, a man of courage and a true martyr of our faith. Sapagkat hindi siya nagpadala sa panunulsol ng iba, nanindigan siya para sa tama at katotohanan at lagi niyang sinasabi kay Herodes, "It is not lawful for you to have your brother's wife." At dahil dito, si Herodias ay natimkim ng galit at naghanap ng pagkakataon upang maipapatay itong si San Juan Bautista. At nangyari nga po yun, ayon sa kwento ng Ebanghelyo, sa kaarawan ni Herodes Antipas, nang ang anak ni Herodias na si Salome ay sumayaw, at sa sobrang tuwa ni Herodes, nakapagbitiw siya ng salitang hindi na niya mabawi. Kahit daw kalahati ng kanyang kaharian ay bibigay sa dalaga kung ito ang hihilingin. Pero dahil sa panunulsol ng ina, hiniling po ng dalaga na sumayaw sa kaarawan ni Herodes ang ulo ni Juan Bautista. On the basis of moral principles, Herod was not obliged to do what he had promised to the daughter of Herodias. Pero dahil nga po sa kayabangan at sa salitang hindi na mabawi, nagbuwis ng buhay ni San Juan Bautista. Kaya ang palagi pong naitatanong kapag ikinukwentong ebanghelyo nito, with whom do we identify ourselves more? Katulad ba tayo ni John the Baptist? Fearless champion of truth and justice? O baka naman katulad po tayo ni Herodes na mahilig mag-compromise. Sinasaisan tabi ang katotohanan at katarungan para lamang sa opinyon ng iba at para hindi mapahiya sa harapan ng mga tao. Si San Juan Bautista po ay isang tunay na halimbawa ng pagkakaroon ng integridad at tunay na tapang sa harap ng pag-uusig, hindi po siya natinag. Masaya niyang inialay ang kanyang buhay alang-alang sa katarungan at katotohanan. Sabi nga po nila, true courage is the ability to conquer fear or despair. To have courage is to be brave and have a quality of mind and temperament that enables you to stand strong in the face of opposition and persecution. Kaya ano po ang sinasabi sa mga ganitong sitwasyon? Bakit ba nagawa ni Juan Bautista na maging matapang at matatag sa gitna ng pag-uusig? Una, God is our strength in moments of persecution. Sabi nga po ni Padre Pio, I do not know what will happen to me. I only know of one thing for certain, that the Lord will never fall short of His promises. Do not fear. I will make you suffer, but I will also give you the strength to suffer. Dadaan tayo sa mga pagsubok, subalit ang Diyos din ang magbibigay sa ating ng lakas upang ito ay ating makayanan at mapagtagumpayan. Pangalawa, it is better to be persecuted for the sake of truth and integrity than to be praised because of lies and hypocrisy. Yun naman talaga ang mas tama. Mas mabuting ikaw ay usigin dahil sa katotohanan at sa pagiging isang taong may integridad kaysa sa pinapalakpakan ka nga at pinupuri ng tao dahil sa iyong kasinungalingan at sa iyong pagbabalat kayo. Sabi nga po ng isang pari, mas pipiliin ko pa ang sampal ng katotohanan kaysa sa halik ng kasinungalingan at pagtataksil. Pangatlo, adversity is not a problem but an opportunity to be holy. Kung positibo po ang ating pananaw sa buhay, ang mga problema at mga hamon ng buhay ay hindi mo tinitingnan bilang talagang problema, kundi oportunidad upang tayo ay maging banal. Sabi ko nga minsan, when God molds us to become better persons, He does not hold a paintbrush to paint our image. He holds a chisel to mold us into a better image of Himself. Isang obrang maestra
Ang hawak ay pait. Kapag ikay pinapait, masakit at mapait. Subalit dito tayo nurubog para maging mga banal na nilalang. Character develops in the stream of struggle and adversity. Character is the foundation of your inner beauty which reflects your true personality. Sabi po ni Blessed Teresa Maria of the Cross, God makes saints with a chisel and not with a paintbrush. Walang ibang daan para maging kamukha natin si Jesus maliban sa daan ng krus. Paalala po yan ni San Juan Maria Vianney. Kaya tularan natin si San Juan Bautista sa tapang na kanyang ipinakita at iwasang maging katulad ni Herodes, pagamat nasa posisyon ng kapangyarihan, subalit sa usaping moral, mahina at hindi tunay na maasahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo po kami ng lakas sa panahon ng pagsubok. Katulad ni San Juan Bautista, maging matatag nawa kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagdinilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, sa darating pong September 23, alas 7 po ng gabi, magkakaroon po kami ng post-birthday benefit concert. Ang title po ay A Celebration of Life Through Music. Ito po ay araw ng Sabado, alas 7 ng gabi sa loob ng simbahan sa parokya at Dambana ni San Antonio, dito po sa Pila. Sana po, supportahan niyo po kami. At kung kayo po ay nabigyan ko ng liham, asking and inviting you to be one among our sponsors sa concert, sana po ay mapagbigyan nyo kami at tumugot kayo ng positibo sa kahilingan ito. Lagi po kami magpapasalamat. At kung di man po kayo sponsors, bumili po kayo ng tickets in 1,000 pesos, may 2,000 pesos po available po sa tanggapan ng Parokya Dambana ni San Antonio dito po sa Pila. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.